Audio Jungle. Okay, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang programang Maharlikan Center Recovery Team. At binabati namin yung lahat ng nakasubaybay sa ating programa. Binabati natin si Ka Alvin Opiasa, nandyan sa Oriental Mindoro, sa Bungabong. Jing Bungay, dyan sa Kupang, Antipulo. Renato Magpok, Kabudoy, dyan sa Orion, Bataan. Bobby Midaflor ng Montalban, Rizal. At napakarami pa nating dapat babatiin. Unang-una na po dito yung ating administrator na si Ka Daniel Balmonte Freyanesa na siyang nagtiyaga, naghirap para sa mga research tungkol sa mga batas ukol sa palupa. Ngayon siguro, hinihiling namin sa lahat ng nakasubaybay na manood kayo at makinig ng mabuti sapagkat napaka-importante yung ating pag-uusapan. Ito po ay ukol sa usapin sa palupa sapagkat marami ang hindi nakakaalam at walang nagturo sa atin kahit yung mga ahensya ng gobyerno kung ano dapat natin gawin para magkaroon tayo ng legal na dokumento sa lupang ating pinoposisyonan, yan man ay farm lot o residential lot. Kaya po, napakaraming squatter sa ating bansa. Halos may ikot ko na ang buong Pilipinas, kasama ko si Mads. Kawawa yung mga mahihirap kahit saang bayan ka magpunta. Nagpunta kami ng General Santos, Davao. Napakarami makita. Tinatawag nila di umano na mga squatter. Pero ngayon, pinaganda nila yung salitang yan ay ginagawa. Sinasabi nila na informal settler. Pero yan po ay isa lang ang kahulugan. Ibig sabihin, nakatira ka sa lupang hindi mo pagmamay-ari. Kaya lang, nakalulungkot isipin na tayo parati ang biktima sapagkat demolish dito, demolish doon. Ito namang mga land grabber, basta-basta na lang magpapademolish. Hindi man lang muna sinantabi o kaya ikino-ordinate sa kinaukulan gaya ng ating gobyerno para mapaayos, mapanatag yung paninirahan ng ating mga kapwa mahirap. Yun kasing mga mahirap natin, yun ang laging biktima. Kaya nung nagpunta kami sa Cagayan de Oro, meron akong tinulungan dyan at maging sa Surigao, Del Norte, kawawa talaga. Kasi tinatawag silang mga squatter. Ang iba pa naman ay mga bahay, mga bato na. 2 palapag, 3 palapag. Kasi sa tagal na nila nakaposisyon doon, unti-unti nabubuo yung bahay nila. Kaya ang ating pag-uusapan, manood kayo at makinig ng mabuti sapagkat ang pag-uusapan natin ang tungkol sa usapin palupa. Paano ba tayo magkaroon ng legal na dokumento kung meron man tayong lupang pinoposisyonan o residential lot kung dito sa Manila kasi congested na po ang Metro Manila. Kung paano ba tayo magkaroon ng legal na dokumento sa ating kinatitirikang bahay. Ngayon, meron tayong babasahin na dokumento. Ito po ay Presidential Decree 1143. Sabi nga ng mga Ilocano, Apo Lakay. Alam naman natin na si Presidente Marcos ay brilliant lawyer. Ito po sinabi niya, Section 9. Hindi po tayo dito magsasariling kalooban. Lahat ng tatalakayan nito ay nakabase sa dokumento ang ating pinag-uusapan para magkaroon tayo ng legal na dokumento sa ating kinatitirikan ng ating bahay o kaya farm lot. Ito po yung sinasabi dito, Section 9, basahin ko lang po. All legitimate occupants of land in the Philippines
who by law are qualified to acquire land should first consent. Tingnan po natin yung punto. Ano sabi dito? Lahat di umano nakaukupa sa lupa sa buong Pilipinas ay base sa batas ay may karapatan na po sila o kwalipikado na magkaroon ng lupa. Ang sabi dito, should first consent. Pakinggan yung mabuti yon. Hindi po yan sarili nating salita. Kailangan din daw po na humingi muna ng pahintulot. Kanino daw po? Ito po ang ating ipagpatuloy po lang natin yung pagbasa. The holder in whole or in part of titulo de propiedad de terrenos of 1891 Royal Decree 01-4 Protocol. Kaya po, ito po yung paliwanag ng ating dating Pangulo na tatay ni Bongbong Marcos. Kailangan daw po natin, paano daw tayo magkaroon ng legal na dokumento? Kailangan natin humingi ng pahintulot o makipag-ugnayan diyan sa may hawak sa kabuuan. Ano po ba yung kabuuan? Ito po yung tinatawag na Titulo de Propiedad de Terrenos of 1891 Royal Decree 01-4 Protocol. Bakit po? Sinabi niya na hindi po tayo para magkaroon tayo ng legal na dokumentong panghawakan sa luting ating kinititirikan ng ating bahay o kaya ay farmlot yan. Bakit po sinabi niya na dito tayo makipag-ugnayan? Itaas ko lang po sa Section 8. Ito po ang paliwanag niya. Siya po nagpapaliwanag, hindi po tayo. Nagbabasa lang po tayo. The title, yan po ang punto. Pakinggan yung mabuti. The title to represent Parcel 1 and Parcel 2 of the Philippine Archipelago is Titulo de Propiedad de Terrenos of 1891 Royal Decree 01-4 Protocol. Ito di umano yung titulo ng nag-represent sa buong kapuluan o buong bansa. Ano po itong titulong ito? Hindi po ito Certificate of Title. Ito po ay Spanish title. Sino po nagpatotoo nito? Si Pangulong Marcos mismo. Anong sabi niya? That the title to represent Parcel 1 and Parcel 2 of the Philippine Archipelago is Titulo de Propiedad de Terrenos of 1891 Royal Decree 01-4 Protocol. At hindi lang yon. Pinatunayan po niya na nakarehistro ito under Torrent System Law. Ito po, basahin ko lang po ang kasunod sinabi niya. And registered in the Torrent System of Land Registration Operation with the Land Registration Commission, LRC. Pinatunayan po yan ni Presidente Marcos na yung Titulo Propiedad de Terrenos Royal Decree 01-4 Protocol na isang Spanish title. Ito di mo ang titulo na nagre-represent sa buong bansa, Parcel 1 and Parcel 2. At pinatunayan din po niya na di mo ay nakarehistro yan under Torrent System. Ngayon, nung nairehistro yan under Torrent System, na-issuehan po siya ng Original Certificate of Title. Ngayon, tanungin naman natin ang isang DOJ Secretary. Hindi po tayo magtatanong kung kani-kanino. Basahin ko lang po ang decision with compromise agreement. Ito po ay desisyon ng husgado na naging final and executory po. Ito'y binaba noong February 4, 1972 at naging final and executory noong April 4, 1972 at pumasok na rin po ito sa Book of Judgment. Kaya meron na po siyang tinatawag na Entry of Judgment noong June 14, 1972. Ito po yung patotoo. Nung nais yung Original Certificate of Title
ang nagpatotoo nito ay mismong DOJ Secretary na si Salvador Marinho. Basahin ko lang po sinabi dito. Testimonies of former DOJ Secretary Salvador Marinho. And sabi niya, the government had issued only one land title, OCT number 0-4. Ngayon po, kung nakasubaybay po kayo, tingnan niyo yung punto. Ang gobyerno di umano nag-issue lamang, only. Pag sinabing only, iisa lang po yan. Ano po yan? OCT 01-4. Ano pa ang in-issue dito? And the decree issued on 1910 for the whole archipelago. At ang decree di umano ay na-issue sa buong kapuluan. Ano pa ang na-issue? Sinabi ni former DOJ Secretary Salvador Marinho, and that its expediencies, pati di umano yung mga nagiging anak o transfer certificate of title. Ano-ano po yun? TCT 407, TCT 408, TCT 409, and TCT 498. Ito po yung patotoo ng isang otoridad. Hindi po tayo nagkuro-kuro palagay. Ito po ay nakabase sa testimonya sa korte ni DOJ Secretary Salvador Marinho. Ano pang sinabi niya? Ito, masakit itong pakinggan, pero wala tayong magagawa. Ito yung desisyon ng husgado. Ano sabi niya? And thereafter, if any other land title exists other than those land titles alleged to be fraudulent titles in character and are null and void ab initio. Masakit po yan sa tainga, masakit pakinggan yan. Pero anong magagawa natin? Desisyon po ito ng husgado. Maliban di mano sa mga certificate of title na ito o mga titulo tawag ninyo, kung mayroon man daw tayo makitang mga titulo na mga umiiral, yan di umano ay mga walang bisa. Tanong, basta lang po ba sinabi ng desisyon ng husgado na walang bisa yung mga certificate of title na yon? Ano po ba ginawa ng gobyerno? Para mapawalang bisa, yung mga certificate of title na yon, lalo-lalo na po yung mga OCT. Lalong-lalo na po dito sa buong Quezon City. Nakalulungkot isipin yung 7 original certificate of title na sumasakop sa buong Quezon City ay wala pong bisa kasama po sa pinawalang bisa ng Republic of the Philippines. Basahin ko lang po. And that petition of the Republic of the Philippines. Sino daw po yung nagpetisyon? Mismo po ang Republika ng Pilipinas. Hindi po kami. Hindi po kung sino-sinong tao. Bakit po sila nagpetisyon? Ano po bang layunin nila? Ito po, basahin ko lang yung kasunod na pangungusap. For annulment. Para di mo na ipawalang bisa. Ang alin? Of all the title that has been issued from owner certificate of title number 01 to 100,000. Ano po ba yung pinawalang bisa? Yun pong mula bilang 1 hanggang 100,000 mga OCT na ang tawag nyo ay mga mother title. Sa amin naman ay tawag namin dyan ay mga original certificate of title. Ngayon, talaga bang ipinagkaloob ng husgado yung petisyon? Kinatigan ba ng husgado? Ito po yung basahin ko po sa baba. Which are considered and declared null and void ab initio and cancelled in toto from the beginning has been granted. Tingnan nyo kung paano dinitalye ng korte. Yan di amano ay pinawalang bisa buhat pa sa pasimula. Kasi may mga original certificate of title na issue noong 1910, 1912, 1915, 1919, mayroong mga ganon, 1923. Mga nauna. Yan di amano mga certificate of title na yan ay
walang mga bisa buhat panong ma-issue yan. Sino nagsabi nun? Ba, hindi kami. Kami po ay naghahayag lamang ng katotohanan para malaman ng buong sambahayan na tayong mga Pilipino ay mga tinatawag nilang squatter kasi wala tayong sarili lupa kasi wala namang nagturo din sa atin kung anong dapat nating gawin. Samantalang, mayroon namang nilabas pala si Apo Lakay o si Presidente Marcos, Ferdinand Edralin Marcos, ng paanong paraan para magkaroon tayo ng legal na dokumento. Sabi, makipag-ugnayan tayo sa may hawak ng titulo propiedad de terrenos Royal Decree Rondas 4 sapagkat yan di umano ay nakarehistro under Turing System. At pinatunayan din ng kanyang DOJ Secretary Salvador Marino na iisa lang po ang na-issue na original certificate of title na yan po ay OCT Rondas 4 at nagkaroon na rin po ito ng mga TCT, mga anak. Ang sabi niya, maliban dito sa mga ito, kung mayroon man tayong makita mga certificate of title yan di umano ay mga walang bisa. Kaya inanyayahan namin lahat ng ating mga kababayan, buong Pilipinas, lahat ng mga nakasubaybay, pakishare nyo yung ating mga tinatalakay sa lahat ng kaibigan, kamag-anak, mga kabarangay, kapitbahay, para malaman po nila yung ating tinatalakay. Kasi tayo po ay sinasabi lang po natin kung ano yung totoo. At yung sinasabi natin ay nakabase sa court order, court decision. At pagkatapos nito, ano naman ang inutos ng korte? Basahin ko lang po, paragraph 12. Sabi dito, ordering the Honorable Register of Deeds of the place where the seedland titles in OCT had been issued to cancel the same. May utos din po ang korte o ang husgado sa lahat ng Register of Deeds sa buong Pilipinas na kung yan ay nasasakupan na kanilang bayan ay ano daw po, kailangan daw po ikansilahin na yan o ipawalang bisa. At hindi lang po doon ang humahanga ang utos ng korte. Ano pang sabi? Ano pang sinabi? Basahin ko lang. And the subject land covered therein by this original certificate of title should be reconveyed and be transferred to in favor of Don Anacleto Acopiado. Hindi lang po basta sinabi, pawalang bisa yan o kansilahin yan. Ang utos pa ng korte ay ano daw po? Isauli, ibalik kay Acopiado. Bakit po kay Acopiado? Ipinababalik ang kalupaang yan pagkatapos nilang kansilahin yan. Ano po ba ang karapatan ng Acopiado sa kalupaang yan? Ito po. Basahin ko lang po. Tayo po ay nagbabasa lamang. Hindi po tayo dito nagdadagdag. Ang nagsasalita sa atin mga dokumento, kagaya nitong court order. Ano sabi dito? The landowner, the Acopiado family. Ano na po sabi ng husgado? The landowner, the Acopiado family. Kaya pala doon ipinabalik, pagkatapos nyong kansilahin anya yan, isauli nyo yan, ibalik nyo yan kay Acopiado, sapagkat sila pala ang may-ari ng lupa. At ang sinabi pa dito, the real owner, Don Gregorio Acopiado. Ano pa pong sinabi ng korte? Hindi lang po sinabi na sila may-ari ng lupa. Ang pagkakasabi pa dito ay inuri yung pagmamay-ari ng Acopiado. Kung anong uring pagmamay-ari ang Acopiado, meron sila. Kaya ang sabi, real owner, tunay o totoong nagmamay-ari ng lupa. Yun po ang patutuo ng korte.
Kaya, ano na ang sinabi ng husgado tungkol sa karapatan ng akopyado? Ang sabi rito, we maintain the doctrine that the registered owner under the Tory system has an absolute right to recover possession of the registered property is highly, equally imprescriptible. Kaya, ang ginarantiya ng korte ang karapatan ng akopyado sapagkat sabi dito, nakarehistro di mo under Tory system at totoo naman yan at maging si Ferdinand Idralin Marcos, pinatunayan yan doon sa PD 1143 Section 8 na ito di mo ay nakarehistro under Tory system. Kaya ano na daw po ang karapatan ng akopyado ay absoluto. Yung karapatan niya. Para ano? Pwedeng i-recover, pwedeng posisyonan. Alin? Yung nakarehistrong kanyang pagmamay-ari. Kaya po, napakatindi na po ang binigay na karapatan ng korte sa akopyado sapagkat ayon din sa PD 1143 Section 8 na sinasabi ni Marcos, yan di mo ay nairehistro under Tory system. Yung kanyang titulo na Royal Decree Sirondas for Protocol. Kaya, tinatawagan namin lahat ng kababayan natin na magkakaisa na po tayo dito para sa lahat, lalong-lalo na po tayong mga mahihirap. Alam namin, kahit gaano tayo kahirap mga Pilipino, may mga cellphone tayo, mga touchscreen. Napapanood nyo naman siguro. I-like nyo, i-share yung program natin para makaalam yung iba pa nating mga kababayan sapagkat ang layunin ng programang ito para ipaalam natin sa buong mundo na sa buong mundo na ito yung totoo at tunay lamang at maaari nilang lapitan para magkaroon sila ng tunay na dokumento o legal na dokumento sa kanilang pinoposisyon ng lote o farmlot sa kanilang mga lugar. Bakit po? Makikinabang po ba tayo dito? Ito po, court order din po. Clarificatory order, basahin ko lang po. Sino-sino po ba yung dapat makinabang dito? Ayon na rin sa desisyon ng husgado. Ang sabi dito, Don Gregorio Madrigal Acopiado and Don Anacleto Acopiado, to pursue the objectives of the landowners to preserve the estate for and in the interest of the Filipino farmers, poor families, and their children, and either Christian or Muslim, especially those who become victims of martial law, and to uplift economic, social, and health condition of those family living under poverty line by providing employment with the use of the proceeds of the sale of the estate which the administrator is authorized to do so. May pakinabang po ba dito? Opo. Bukod sa magiging legal yung dokumentong pangahawakan natin sa lote, lahat tayo makikinabang dito. Sabi nga dito mga Filipino farmers. Ano pa? Poor families. Ano pa? Pati mga anak and their children. Either Christian or Muslim. Wala pong dito. Wala pong isinasantabi. Lahat tayo dito makikinabang. Kailangan nyo lang subaybayin ng aming programa para para matulungan din po namin kayo at umugnay po kayo sa amin, tumawag kayo sa program namin at magbato kayo ng mga tanong para masagot namin sa tuwing magpo-program kami dito. Ano pa? Anong layunin? Ano pa ang makinabang dito? Sabi dito, those who become a victim of martial law. Tingnan mo, pati yung mga biktima ng martial law, matutulungan din pala dito. Sino nagsabi nito? Binasa lang po natin yung court order. Ito po ay clarificatory order. Yung binasa natin.
Para di umano to uplift economic, social, and health condition of those family living under poverty line by providing employment. Totoo naman yon. Kasi sa kabila ng hirap ng mga Pilipino, kung sakali man magkaroon ka ng legal na dokumento dyan sa lote na kinatitiri ka ng bahay mo, hindi ka na mangangamba na madimoles. At hindi ka na, kung sakali man, hindi ka na mangungupahan. Kaya, totoo yon na mauunlad tayo mga Pilipino. Ngayon, ay naanyayahan natin yung mga lahat na nakasubaybay, Luzon, Visayas, Mindanao, at maging yung sa buong mundo. Na paki-like nyo, paki-share yung programa natin. Magtulungan po tayo. Tulungan nyo kami sa pamamagitan ng pag-share, pag-like, at para matulungan din po natin yung mga kababayan natin ng mga kapuspalad. Kasi kami, marami na po kami na-encounter. Nakalulungkot lang isipin, nais namin tulungan sila, kaya lang hindi rin po namin matulungan dahil wala rin po kaming pera. Meron silang mga problema ukol sa lupa, hindi namin matulungan dahil una, wala silang pera. Wala rin kaming pera. So alam naman natin, ang hustisya ng ating bansa, magastos. Pag kumuha ka lang ng abogado, acceptance fee, magkano na? Pag per appearance ng abogado. Ngayon, depende pa yan sa kaso kung sakali. Yan nga po pinag-usapan namin ni Kadani kanina. Sapagkat mayroon jurisprudence si Kadani na pinagbatayan na desisyon ng husgado. Ang problema naman natin, pag nag-file tayo ng recovery of possession, malaki yung filing fee sa court, lalo na kapag ang lupa ay mataas ang value. Ngayon, dadako naman tayo dito sa mga tanong. Sana yung iba dyan na nakasubaybay, paki-share, paki-like yung programa natin. At kung meron kayong mga tanong, ibato nyo lang yung tanong kahit hindi namin masagot ngayon sa susunod na pagpo-program namin sa tanong, sasagutin namin. Tanong, Katini. Halimbawa, ano nakalagay ito? Ano to? Ano to, Mads? Pag mayroon akong duwa. Halimbawa, meron akong duwa. Kung, ano to? Ang kalaban ko ay gamit Kung ang kalaban ko ay gamit ay pre-patent, matatalo ko ba ito? Sasagutin natin yung pre-patent, ha? Ang pre-patent certificate of title ba? May visa. Ito, basahin natin ang court order. Kasi laging ginagamit yan. Gas-gas na yung issue na yan eh. Oo. Alam niyo po, para sa kaalaman ng ating mga kababayan na kasubaybay, para po sa inyong kaalaman, kung sino man sa inyong may hawak na pre-patent certificate of title, yan po ay walang visa yan. Basahin ko lang po, ha. Ito po sinasabi ng Supreme Court. Sabi dito, basahin ko lang. Supreme Court cited in a case Vital versus Anore et al. Ano sabi? In 1952 pa pala eh, that any free patent or subsequent title issued pursuant thereto is null and void ab initio. Ano daw po yung mga free patent certificate of title? Wala daw visa. Paano ngayon yan? Ngayon, ang tanong, mananalo ba? Depende po yan sa husgado. Alam mo, nakalulungkot isipin. Meron tayong Senate Report number 20 na ano? May kopya ka ba nun, Mads? Senate Report number 20? Na yung mga fake fabricated certificate of title ay binabalidate di umano ng mga corrupt
justices. Hindi po tayo nagsabi noon. Babasahin niyo yung Senate Report number 20 ng 11 Congress. Hindi po namin paratang yan. Sinasabi lang po namin yan. Dahil mayroon po kami basihan. Ngayon, kung sakali, meron na silang pre-patent certificate of title, na-issue na ng DENR. DENR nag-issue niyan eh. Ano daw dapat gawin yan? Kasi na-issue na eh. Ano sabi? Basahin ko lang yung clarificatory decision. Clarificatory decision. Basahin ko lang. Page 17. Oh. Yung mga nagdududa dyan, lalo na yung mga nakapakinig na nagiging defensive kasi malawak yung lupain, malawak yung pag-aari kung mayaman kayo. Kaya yung mga nakakarinig na mga abogado dyan, pwede naman kayong sumangguni sa amin at pag-usapan natin. Papakita namin yung dokumento namin sa inyo at i-discuss namin. Ito po, halimbawa, na issue na, meron ng mga existidong mga pre-patent certificate of title. Ano daw dapat gawin dyan? Ang sabi dito, basahin ko lang. That had been issued covering the subject land, except that of TCT number 408, which was transferred in the name of Don Gregorio Acopiado, and if ever there are titles existing, these are mere free patent titles, subject to nullification. Ngayon, meron nang na-issue pala. Ano daw dapat gawin? Yan ay pawalang bisa na nila. Ay may ginagawa ba yung mga natin ngayon, ayon sa ng gobyerno, para ipawalang bisa yan? Kundi bagkos, patuloy silang nag-issue ng mga free patent certificate of title. Meron pa nga akong napanood sa isang YouTube, isang abogado yun, Mads. Aba, pwede daw applyan ng residential patent yung lote mo. Hindi kaya nagbabasa itong abogado na to ng mga jurisprudence? Jurisprudence yung 1952 pa, dineclare walang bisa yan. Bakit mag-issue ng residential pre-patent? Ngayon, halimbawa, sabihin nila, pag-ari naman ng gobyerno yan. Kaya may karapatan ng gobyerno na magbigay. Tika muna. Basahin natin. Hindi naman pagmamayari ng gobyerno na sila nagbibigay. May bisa ba yun? Ito po. Basahin ko lang ha. Ito decision with clarificatory decision. Ang sabi dito, the intervenors even claim that no one in this world and no one among individual persons or persons, either juridical personality or government-owned or controlled corporation or institution can convey a land, lupa ang pinag-usapan dito, or object, either in the form of sale, donation, or any form of conveyance to anyone or to any government organization. Ang tinong punto, when such subject of donation, sales, or conveyance do not lawfully belongs to the donor, vendor, or executor, otherwise, under existing laws, said deed of conveyance is null and void ab initio, and it is crime punishable by our revised penal code, for it is amount of robbing private property of an individual for personal whims and benefits. Ngayon, yun po bang ibinigay na hindi naman sila may-ari? May bisa ba yun? Wala daw bisa. Kasi hindi naman ang nagbigay, ang totoong may-ari ng lupa. Kasi magkakabisa lang yan, lahat yan. Kung donation mo yan, bintahan mo yan kung ano-ano bang paraan ng pagsasalin ng kalupaang yan, magkakabisa lang yan kung ang nagbibigay dyan
Maaring yung may-ari mismo o kaya yung kanyang administrator na pinagtiwalaan niya para pangasiwaan yung kalupaan na yan. Walang bisa yan. Bakit walang bisa? Hindi po kasi sila ang nagmamay-ari ng kalupaang yan. Ano pang katibayan? Na ang gobyerno ng Pilipinas ay wala pong pagmamay-ari. Basahin natin court order. Baka sabihin nila nagsarili tayo ditong kuro-kuro pala palagay. Basahin ko lang. Now, page 51, decision with compromise agreement. Now, the issue as the legality of ownership of the American government over the subject land was whether or not said land in lawful to be inherited by the Philippine government from the U.S. government, di umano. Yung di umano, minana, di umano yan, galing sa gobyerno ng Amerikano. Pero anong sabi dito ng desisyon ng Husgado? Certainly, pag sinabing certainly, tiyak ba o hindi tiyak kasama ang MADS? Tiyak yun. Ang sabi, certainly, based on the evidences and circumstances, the ownership of the Philippine Republic and its government over the subject lands was void. Ano na po? Void, walang bisa. Ano pang higit na sinasabi dito? Unconstitutional. Mabigat yun. Pati pala sa ligang batas, nilabag nila. Ano pang sinabi dito? Tinan yung paliwanag nila. Di na ako nagpapaliwanag nito, binabasa ko lang. Even if the basis was a Philippine Constitution of 1935, but neither the Malolos Constitution could warrant the legality of Philippine government ownership over the said lands. Kahit pang Malolos Constitution, panahon ni Aguinaldo, hindi nga nagbigay ng garantiya tungkol sa pagmamay-ari ng gobyerno. O boy, no. Dito naman tayo sa tanong. Meron tayong tanong dito. Papaano magkaroon ng titulo sa 01-4? Gusto ko po magkaroon ng titulo. Ang aming lupa. Ano ba itong tanong na to? Hindi po. Yung pong kung paano kayo magkakaroon ng titulo, yan po ay, sabi nga kanina sa binasa natin, sumangguni po kayo sa amin. May proseso po tayo. Una, kung hindi nyo naman kaya, ay issue ang kayo ng deed of assignment. Mamili kayo. 3 paraan dito kung paano kayo magkaroon ng titulo. Una, deed of assignment. Pangalawa, deed of conditional sale. Pangatlo, or deed of absolute sale. Kung deed of absolute sale na yung panghawakan ninyo, that's the time na pupunta na kayo sa BIR para bayaran na yung documentary stamp tax. At pagkatapos, babayaran din ni Kadani yung nang may-ari ng lupa yung capital gain tax. Pagkatapos noon, maglalabas na yung BIR ng car, Certificate of Registration. Kukunin nyo yon sa BIR at dadalhin sa Register of Deeds para ipatransfer na po o ipasegregate. Pero hindi gagawin ng Register of Deeds yun kapag wala kang dalang survey plan na ipasukat mo muna yan sa isang licensed geodetic engineer. Dadalhin yan doon kasi magkakaroon siya ng sariling plano na yung plano noon ay nakatipak doon sa mother plan. Kung sa anong plano yung mother plan, PSU ba yun? Yun. Titiyakin ko sa inyo, PSU yun. Kasi yung mga planong iba dyan na pinalabas nila, yan po ay Ngayon, kung mayroong gusto nyo magkaroon ng titulo, depende sa inyo. Kung babayaran nyo ng cash sa akopyado na siyang nagmamayari ng lupa, maipasegregate natin yung certificate of title. Hindi nyo naman kaya, hulugan ninyo, deed of conditional sale.
Ngayon, kung hindi nyo kaya pa, deed of assignment. At least, magagamit nyo na yung panglaban sa korte, kahit saan korte tayo makarating. Mayroon na kayong panghawakan dokumento, gamit ang deed of assignment, at saka yung mga binabasa ko rito, pang-exhibit din natin sa court yan. O isa pang tanong, saan ba galing yung tanong na yon? Dapat nakapangalan dito, may pangalan yung tanong. Hermosa. Ito, kanino itong tanong? Musa. Ha? Datumuro. Ito, sabi nila tomorrow. Kalampagin mo rin ang land grabber sa Taytay, Rizal. Okay. Ang totoo niyan, kinakalampag na natin yan dito sa programa natin kasi inihahayag natin yung tama at totoo, wastong paraan para magkakaroon tayo ng legal na dokumento sa luting kinatitirikan ng ating bahay. Ayan po ay makakarating yan doon sa mga land grabber kasi alam ko merong mga nanonood din dyan. Dito naman tayo, tanong lang, kaninong tanong ito? Kay Reden. Okay, Reden. Tanong lang, bakit napakaraming TCT or OCT? Bakit po napakaraming TCT or OCT? Basahin natin. Sino po ba nag-issue niyan? Basahin natin. Ito po yung sinasabi ng desisyon ng korte. Paano po ba nagkakaroon ng mga fabricated certificate of title, kagaya ng OCT or TCT? Basahin ko lang po. NBI Director Julie Bugarin. Ito po kasi inutusan o inatasan ni Senate President Hel Puyat nung may investigasyon sa Blue Ribbon Committee hearing noong 1969 dahil talagang masyado nang maingay yung clamor, sabi nga nila, yung issue sa fake or fabricated certificate of title. Sino po bang nag-issue niyan? Ito po, basahin ko lang. Bakit po dumami yan? Kaya sabi nga doon sa librong ginawa ni Daniel Balmonte Frenesa, proliferate all over the country. Ito, Mads, basahin ko lang. NBI Director Julie Bugarin, divulging, ibinulgar di umano niya ang alin? Several modus operandi of those in the LRC, Bureau of Lands, before in conspiracy. Nakipagsabuatan pa di umano sila. Sa ano? Of those influential group in the government. Alam naman natin yung mga ma-influensyang tao. Yan ay mga politiko. Ano sabi? In the massive issuance of fake land titles. Paano? Bakit dumami yung mga OCT at TCT? Ay mayroon palang sabuatan ng LRA, Bureau of Lands, pati yung mga ma-influensyang tao sa gobyerno para ano? Mag-issue di umano ng napakaraming faking titulo sa lupa. Sino daw naapektuhan dyan? Ipagpatuloy kayong pagbasa. Affecting the titles of the akopiado, OCT number 0-4, TCT 498, TCT 498 in the name of Don Gregorio Acopiado in favor of the land grabbers and oligarchs real estate developers as they were benefited by those who could pay lucrative sum. Nagkapera pala itong mga ito, kaya pala sila sa buhatan malaking salapi pala ang naging pakinabang nila dito sa sabuatan nila. Kaya lang, napiktuhan si Acopiado. Yan sa pinagagawa nila. Kaya nga noong nag-imbestiga si NBI Director Julie Bugarin noong 1969, ito yung nadiscover niya. The grand design, land grabbing of the LRC, Bureau of Land, in conspiracy with their cohorts, real estate developers, has caused the rout of some 20 million fake land titles over the subject lands.
Noon pa man ay 20 milyon na po ang na-discover ni NBI Director Julie Bugarin. At bakit hindi ito nasawata? Anong uring samahan po ba kasi itong mga nag-i-issue ng fake certificate of title? Ito po, basahin ko lang po. Hindi po tayo nagbibintang, hindi tayo nagpaparatang. Binabasa lang po natin yung desisyon ng husgado. Sabi dito, to proliferate their unlawful activities upon wrapping the virtue of the country's torrent system. Sabi dito, by way of mass production of invalid land titles for continuous cycles of scam to the final prejudice of the government and the general public. It was a known fact when both LRC Commissioner Antonio Noblias and Assistant Gregorio Vilog Jr. divulged the modus operandi of the organized syndicate. Sino po yung nagbulgar? Itong mga organisadong sindikato, di umano ito? Itong dalawang otoridad sa Palupa, sino? Si Antonio Noblias at saka Assistant Gregorio Bilog na naging administrator din ito ng LRA pagkatapos ni Antonio Noblias. Anong sabi niya? Ibinulgar nila ang modus operandi of the organized syndicate, di umano. Ang nakalulungkot isipin, sino-sino po ba ang kasabwat dito na sinasabi nilang organisadong sindikato? Basahin ko lang po. Invoke LRC. Aba, ngayon LRA, Land Registration Authority. And in the Bureau of Lands. Tingnan nyo yun, mga kababayan ko. Kaya pala wala tayong narating. Kasi maging itong mga ito, hindi nagturo sa atin, hindi nagsabi, kundi bagkos, nakipagsabwatan sila doon sa mga land grabber at sa mga politiko. Pero inamin din naman nila kung sino daw po yung may tunay na dokumento. Ang sabi dito, which were an admission of this land authority. Inamin din di umano nila itong mga otoridad sa Palupa na ano daw po? That the eligible land records and documents of the akopyado, mga land records di umano at mga dokumento ng akopyado. Ano itong mga land records, dokumento ng akopyado? Nandito rin po, nakatala. Over OCT number 0-4, TCT 408, TCT 498 had been subjected into manipulation, alteration, and falsification orchestrated by no other than in the LRC and the Bureau of Lands in connivance by those in the Register of Deeds. Hindi po yan paratang natin, binasa lang po natin ang court order. Kaya po dumami yung mga OCT at saka TCT. Dito naman tayo sa isang tanong. Papaano, anong pamamaraan sa pagkuha ng titulo at survey at approved plan? Alam nyo po, hindi na kayo dapat kumuha ng titulo. Kung meron kayong naposisyonan na lote o farm lot, ano yung binasa natin una kanina? Presidential Decree 1143, Section 9, anong sabi? Makipag-ugnayan kayo sa amin sa may hawak ng titulo Propiedad de Terrenos Royal Decree 0-4 sapagkat pinatunayan po ni Ferdinand Marcos na yan di umano ay nakarehistro under torrent system. At para magkaroon kayo ng TCT, makipag-ugnayan kayo sa amin para pa-issuean kayo ng Transfer Certificate of Title. TCT. Transfer Certificate of Title na nakaderive sa OCT 0-4. Kung nasasakupan naman niya ng 4 na TCT, nakaderive yan sa TCT 407 o kaya sa TCT 408 o kaya sa TCT 409
o kaya sa TCT 498. Yung approve plan nyo po ay hindi na po kayo magpapa-approve. Kasi bakit? Ipapasegregate lang natin yung plano yan doon sa mother plan. Meron po bang plano? Basahin ko lang. Basahin ko lang yung plano. Ito po. Ito yung plano sa mga TCT 407, 408, 409, and 498. Ito po. Basahin ko lang po. Ito, nakatala dito sa court order. Sabi dito, ito po. Certified true copy of the approved plan on 1907. Plan LRD 235, Royal Decree 004, now 297, issued in the name of Don Hermoines E. Rodriguez, record number 475, embracing the whole archipelago. Ibig sabihin, meron na pong plano sa kabuuan. Kung yan ay hindi kayo sakop sa mga plano ng TCT. Ano naman yung mga plano dito sa mga transfer certificate of title? Ito po, Certified Approved Resorbed Plan, PISU number 2031, Plan II-69, Decree number 297 of Real Properties of TCT number 408, kung nasasakop ka ng 408. Kung halimbawa sa 407 naman, 409 at saka 498, mayroon na po tayong Certified Approved Resorbed Plan, PISU number 3226, Plan II-668. Dito na po siya isegregate sa plano na malaking plano kabuuan. At yan po ay pinatunayan at pininindigan ng gobyerno sapagkat ano sabi dito? Ito'y ginawang deposition paper of the Republic of the Philippines. Plano yan. Ngayon, dadako naman tayo dito sa isang tanong. Sabi ni dating mayor ng Taytay, ano to? Na si Gakula. Ang sabi niya, ang Spanish title ay walang visa na daw. Wala pong dokumento na nagpapatunay na ang Spanish title ay walang visa. Yung kanilang sinasabi ay puro-puro palapalagay. Bakit po? Wala pong basihan yon. Kasi bakit? Yung sinasabi nila, ang pinagbasihan nila, yung PD 892 na binaba ni Marcos noong February 16, 1976. Anong sabi rito? Basahin ko lang. The system of registration under the Spanish mortgage law is discontinued. Totoo naman yun eh. Totoo naman yun na hindi na ipinagpapatuloy. Pero yung bang discontinued at saka yung walang visa, void, null, and void, magkapariho ba yun? Mukhang napakasimpleng intindihin yun. Di po ba? Kahit siguro sinong tanongin natin, kahit yung elementary, hindi, magkaiba yung discontinued tsaka null and void. Bakit discontinued? Sapagkat meron na po panibagong pagpaparehistro ng mga titulo. Yun pong torrent system na inintroduce nila. Kaya sabi dito, all holders of Spanish title or grants should apply for registration of their lands under Act number 496, otherwise known as the Land Registration Act, within 6 months from the effectivity of this decree. Thereafter, Spanish titles cannot be used as evidence of land ownership in any registration proceeding. Sabihin na natin na dito rin sila tumakbo. Ayun ang sabi dito, hindi na maaring gamitin. Pag sinabi bang hindi maaring gamitin, wala nang visa yon?
aba, malalabag natin yung batas sapagkat ang batas natin, ang Spanish title, nananatili yung visa. O, basahin natin. Basahin natin. Mayor, mawalang galang na po. Hindi po ako nagpaparatang. Ay sa akin lang po ay binabasa ko lang po kung ano yung mga batas natin. Ito po. Basahin ko lang, Mayor, ha? The belief that the Spanish crown is the origin of all land titles in the Philippines has persisted. Pag sinabi po bang persisted, nananatili yung visa, Mayor, o hindi? Because title to land must emanate from some source, for it cannot issue forth from nowhere. Hindi naman daw yan ang titulo ini-issue kung saan-saan. Hindi naman daw yan ini-issue sa kawalan. Kaya po natin tinatalakay ito para malaman ng taong bayan kung ano ba ang tamang proseso under tourism system. Akala kasi ng iba, pag may bakanting lote dyan, ipasukat mo, tapos dadalhin doon sa Bureau of Land at paaprobahan naman. Pag naaprobahan, i-issuean din mo ng titulo. Hindi na po nag-issue ng titulo. Kasi may titulo na po ang buong bansa natin. Ngayon, at saka wala na rin yung hari. Ito po, basahin ko lang, ha? Basahin ko lang. Sabi rito, by virtue of law, the king was regarded as the original proprietor of all lands and the true and only source of title. Pag sinabi bang only, mayroon pa bang ibang panggagalingan ng titulo? Wala na po, ang hari lamang. At bago tayo sinuko ng hari ng Espanya sa Amerikano, ay mayroon na pong titulo ang buong bansa. At karamihan doon ay naipamahagi na niya. Mayroon na po siyang nabahaginan. Kaya doon sa mga nabahagi na bigyan niya, doon tayo makipag-ugnayan. Kanino niya ipinamana yon? Eto po, basahin ko lang, ha, sabi dito. Generally, under the concept of jura regalia, private titles to land must be traced to some grant, express or implied, from the Spanish crown. Ibig sabihin, maliwanag yun, ha, nanggagaling talaga sa hari ng Espanya. Or, may punto dito, its successors sa kanyang tagapagmana. Naipamana na po niya yung kanyang karapatan, yung kanyang kalupaan sa kanyang angkan, na ito po ang dalawa, Don Hermogenes Antonio Rodriguez at Don Miguel Antonio Rodriguez. Kaya po na-issue ang titulo doon sa dalawang magkakapatid noong January 7, 1864. Ito po, may tanong pa po tayo. Sabi ni dating mayor ng Taytay, kung si Gakula, kung sabi niya ay tapos na natin to, no? Tapos na to. Ano pa to? Katini, ano ang kaso sa mga pulis at Coast Guard sila kay nakikialam sa usapin sa Palopa? Yung po palang nagbigay sa kanila ng authority daw dyan, yung LLDA. Kaya sabi ni Kadani kanina, pumunta raw kayo sa LLDA o kung gaano katotoo na yung farm doon na tinataniman ng mga magsasaka, may pahintulot sa kanila. Humingi kayo ng katibayan doon. Kasi kung wala, bakit sila nakikalam doon? Kasi kung may nagbigay sila ng katibayan na binigay lang ng pahintulot, kukwestiyonin natin yung legality noong pagbibigay nila ng pahintulot doon sa magsasaka. Idadamay natin sila, isasama natin sila sa demanda. Ito po, kasi nakikialam sila sa usapin Palopa. Tanong from Marwan. Itong Marwan. Bakit 01-4? Ano yung 01 at 4?
Okay, liwanagin natin. Court order pa rin magpaliwanag. Ha? Hindi tayo sasagot, Mads? Kasi baka mamaya kukwestiyonin nila yung sinasabi natin. Sabi dito. Mabuti tinanong yon. Nakalimutan ko na kasi matagal ko nang hindi nabasa to. Kasi tatagal na, di ba? Eto. Basahin ko lang. Ha. Sabi dito. Paragraph A of the said position paper of the government. Ibig sabihin, ito rin ang paninindigan ng gobyerno. Position paper ng government. Excerpt therefore from and read as follows, that both TCT number 408, TCT 498 are titled from origin of probative value and were derived from OCT number 01-4. Yung OCT number 01-4, sabi dito, embracing the whole archipelago. Pag sinabing embracing, sinasaklawan ito o sinasakop ang buong kapuluan, islands of Luzon, Visayas, Mindanao, and Palawan Peninsula, embracing the Sabah Islands and the Tortor Kalayaan Islands for a total of 7,134 islands and islets, which manifested that OCT number 0-4 as it represents the whole archipelago, that 01 and mention 4 major islands representing 4 or in clear idea 0-4. Ayun po. 4 major islands ang tinutukoy dito. Pero kung babasahin natin yung decision ng 1979, ang ibig sabihin, from Hari ng Espanya, 1, at saka yung pang-apat na saling lahi ng mga Rodriguez, yun po, kaya yung 4, 01-4. Magmula sa Hari ng Espanya, hanggang doon sa ika-apat na saling lahi. Sino ba yun? Don Hermoines Antonio Rodriguez at saka si Don Miguel Antonio Rodriguez. Yun yun. Pang-apat na saling lahi. Kaya, royal degree, hindi decree. Royal degree, 0-4. Tingnan ko kung nandito yung kopya ko. 1979. Hindi ko yata dala, Mads. Dibali sa susunod. Basahin. Hindi ko dala pala. Ito pala, Mads. Ito, paliwanag ng order in January 19, 1979. Bagamat yun ang definition ng court, pero dito sa order 1979, ito rin po yung paliwanag. Sabi rito, basahin ko lang sa page 10. The Royal Decree 0-4 Protocol was a titulo de propiedad de terrenos signed for and in behalf of King Alfonso XII by the Civil Administration Judge Franco Gomez for and in favor of Don Hermogenes Antonio Rodriguez, covering vast tracts of land in Luzon, including Visayas and Mindanao, which were specified on the page of said Royal Decree 0-4 itself. This honorary degree, and yan letter G, degree, kasi in the line of blood relationship ito, Mads, was also an identification of Don Hermogenes Antonio Rodriguez and Miguel Antonio Rodriguez as fourth degree in the line of descendant of the Esteban Rodriguez de Figueroa, a blood relationship of King Philip II, and secondly, Royal Decree 0-4 Protocol was an honor and tribute to the distinguished persons who rendered eminence and victory for the Spanish kingdom and King Alfonso
12. 12. Yun po yung paliwanag dito sa pang-apat na line descendant. Magmula pala kay, kukunin ko lang po, magmula pala kay sa pinsan ng hari ng Espanya na si at yung pinsan niya kalimutan ko. Don Esteban Rodriguez de Figueroa. Ito yung tanong. Galing kay May? Parusa ba ang magsasaka na wala silang titulo? Ano to, parusa? Ha? May parusa ba? May parusa ba ang magsasaka na wala silang titulo? Ang sabi nila, 30 years na raw sila. Okay. Yung parusa pag-uusapan natin, hindi naman eksakto, direkta yon. Maliban na lang kung hindi sila makinig sa atin at makipag-usap. Kung ayaw nila, di makasuhan natin sila ng kaso at yung korte na ang magbigay sa kanilang parusa. Maaaring mapaalis sila. Tapos makasuhan pa natin sila ng damages sapagkat kung 30 years na nilang ginamit yung lupa, napakalaki na yung arrears na bayaran nila. Palagay na lang natin. Ito po, basahin ko po yung clarificatory order. Ito po yung paliwanag ng korte. Ginamit mo yung lupa eh. Ito po. Basahin ko lang. Clarificatory order, page 67. 67 ba yun? Ito, page 65 pala. Clarificatory order. Ang sabi dito, Mads, ordering the occupants. Nakaukupa sila. Unlawful detainer. Bakit sila naging unlawful detainer? Alam na nila. Over the subject land to pay jointly or severally the sum of 50,000 and or 100,000 representing reasonable monthly rental over the use of the lands occupied, which shall be computed from the time of its first occupancy and up to the time their structure has been demolished or cleared from the subject land they occupied. Ano sabi dito? Payable in cash to the intervenors don anaklito akupyado. Niliwanag din dito kung kanino magbabayad. Ngayon, kung hindi sila makipag-ugnayan sa atin, maaring mapaalis sila pagdating na magkaroon na ng kasuhan at maaring magbayad, mapaalis na sila, magbabayad pa sila ng pinakaupa, representing reasonable monthly rental. Magkano daw po? 50,000 or 100,000 monthly rental doon sa pag-ukupa. Kung 30 years na sila, palagay mo na lang, Mads, bawat isa sa kanila, 30 years. 50,000 monthly. Magkano sa isang taon? 600,000 times 30 years. Ilan na yun? 18 million. Mapaalis na sila, magbabayad pa sila ng 18 million. Gusto ba nila yon? Kaya makipag-ugnayan sila sa atin, sa inyo, para maayos natin yung lugar nila. Para maayos natin yung lugar nila. Ngayon, ano pa yung tanong dito? Ano pa to? Manood ka kamo sa live program. Galing kay Marieta. Pag may duwa, pwede na ba ipaglaban sa korte? Opo. Pag may duwa, pwede na natin ilaban sa korte. Yon nga pong ginagamit natin sa korte para ipaglaban yung area na naposisyonan mo kung may deed of assignment ka na. Kasi ibig sabihin ng deed of assignment, transfer of ownership, yung lupa na yan, ipinagkaloob na ni Kadani sa'yo na yung lupa, hindi na kung kani-kanino.
Kaya paglaban natin sa korte at gamit yung mga dokumentong binabasa ko dito. Yung mga binabasa ko rito, hindi lang natin binabasa yan, pang-exhibit din natin sa korte yan. Kaya, nakikiusap ako sa lahat ng nakasubaybay na ating programa, paki-share lang po, paki-like sa ating programa para mapadami pa. Marami yung makakaalam ng sabayan ng Pilipino kasi halos maikot ko na po ang buong Pilipinas, Luzon, Visayas, sa Mindanao. Ang dami ko nakikita. Kawawa talaga, lalong-lalo na po yung mga mahihirap. Alam niyo po, kung meron mang nakakaalam siguro dyan, mga mayayaman lang at maaring mga politiko. Kaya kung ano-ano lang sasabihin nila, maniniwala itong mga kawawang mga kababayan nating mahihirap. Babati lang sa lahat ng ting lakas, President, Dato Moro, Vice President, Treasurer, Treasurer, Dato Cortez, Scott Smith, Mulawin, Mualhain, Bagwandang, Jane, Kadiwang. Okay, thank you. Maraming salamat. Meron pa pala, Bing Magils. Ano to? Ma'am? Doc Ali. Montresin. Pangulimik. Kolia. Mads? Sulaiman. Ronaldo Romano. Mosa Pangulima, Mary Joy Ilisis. Ay, salamat kay Joy. Medyo taste lang muna, Joy, ha? Kasi wala pa tayong budget. Litan Araya, kayong mag-alala. Hindi kami tumitigil. Lalong-lalo na po yung ating administrator. Isang oras lang. Lalo po yung ating administrator. Hindi po yan tumitigil kahit may sakit. Kaya awang-awa na nga kami. Pero wala rin naman kaming may ambag doon sa mga ginagawa niya sapagkat wala naman kaming talino kagaya niya. Sinusundan lang namin si ating administrator ni si Daniel Balmonte Frianesa. Panalangin lang natin na habaan pa yung buhay niya. Kasi kung wala si Kadane, wala na po tayong lahat at wala nang patutunguhan yung ating bansa. Kawawa tayong lahat. Kaya paki-like lang po, paki-share yung ating video sa lahat ng mga nakasubaybay ng ating programa. Magandang hapon po. Ako po si Katini Kadayday. Maraming salamat po.